2 million pesos one-time payment sa Pag-ibig MP2. Magkano kaya after 5 years? Ilagay na natin ngayon dito ang na-compute natin or yung total investment natin na 2 million pesos sa Pag-ibig MP2. Gagamitin natin ang na-compute natin na 6.76% na dividend rate. Ito ang gagamitin natin na dividend rate sa buong computation natin. Again mga kapeso, paiba-iba ang dividend rate na idinedeclare ng Pag-ibig MP2 ha. Paiba-iba siya, minsan mas mataas sa 6.76%, minsan naman mas mababa ang kinikita ng ating Pag-ibig MP2. Depende syempre sa performance ng loans at iba pang investment ni Pag-ibig. Ngayon, nagsimula tayo ng December 2023 sa ating investment. Makikita nyo dito may column tayo na entitled months. Kasi yung 2 million pesos na ininvest natin ngayong December 2023, mga kapeso, hihingin kayo dito ng source of income ng Pag-ibig ha. At saka kalimitan sa branch natin to ginagawa kasi hindi to kaya sa mga online payments. Masyado kasi siyang malaki. So most of the time, in manager's check natin ito ibinibigay. At kailangan ng proof or source ng income natin. So ngayon, yung entitled months muna natin ngayong December 2023 ay 1 month pa lamang. Ito yung tinatawag natin na pro rata muna yung kikitain natin ngayong 2023. Kasi unfair naman doon sa nagsimula ng January, February, March, yung mga nasa una na unang buwan. Kaya ngayon, ang kikitain muna natin ay sa loob lang muna ng isang buwan. So ganito natin i-compute ang dividend income natin. Yung investment natin na 2 million pesos, imumultiply natin yan sa dividend rate na 6.76% times 1 month. Divide natin yan ngayon sa 12 months. So, ibig sabihin, ang kikitain mo muna ngayong unang buwan ng paghuhulog mo ngayong 2023 ay 11,266 pesos. Given, kapeso, na 6.76% ang dividend rate. Pero sana mas mataas sa 6.76% para syempre mas malaki ang dividend income natin. End of 2023. Magkano ngayon ang total money natin? Nagsimula tayo ng 2 million. Ngayon, nagka-dividend income na tayo ng 11,266 pesos. Kaya ang pera na natin agad ay umakyat sa 2,011,266 pesos. Yan ngayon ang magiging panimula natin na investment next year or sa 2024. Since hindi natin siya mawi-withdraw, yan ang talagang panimula natin. Hindi natin siya dadagdagan kasi one-time payment muna ang strategy natin. Entitled months. Eto na ngayon kapeso. Simula January hanggang December ka na entitled. Kaya 12 months na ang ilalagay natin dyan. Paano natin yan ngayon i-compute? Same computation, total savings mo times dividend rate, sana mas mataas dito, times 12 months, divide 12 months ulit, buong buo. Kaya ang dividend income mo, 135,961 pesos, given na ang dividend rate for 2024 ay 6.76%. Sana mas mataas dyan. Magkano ngayon ang total money natin kapeso? 2,011,000 pesos plus 135K is 2,147,000 pesos agad-agad. Yan yung panimula natin sa 2025. 12 months ulit kapeso. Same ng computation ng dividend income ng 2024 pero ngayon 145,000 na. Bakit kapeso? Kasi yung dividend income mo nun, kumikita na rin ang dividend ngayon. Ito yung tinatawag natin na compounding kapeso. Ngayon, mas malaki na ang kinikita natin. Kaya ang total money na natin ay 2,292,000 pesos. Panimulang pera na naman natin yan. Copy ko na hanggang 2027 kapeso ha. 12 months. Tapos copy ko na rin dito yung dividend income. Total money, copy na rin natin dito. Ngayon, end ng 2027, yung 2 million pesos natin, 2,612,000 na siya kapeso. Yan ang panimulang pera natin
ng 2028. Kaso lamang kapeso, by November 2028, magmamature na or pwede na natin i-withdraw yung MP2 natin kasi nakalimang taon na tayo. Tingnan nyo, 11 months na lang. Naka 60 months na tayo ngayon ng entitlement. 60 divide 12 is equal to 5 years. Ngayon, ang dividend income natin, paano natin siya i-multiply ngayon? Kung mapapansin nyo, bakit mas lumiit yung dividend income ko? Kasi yung last time, 2027, 12 months. Ngayon naman, 11 months na lamang ang natitira. Bakit? January hanggang November. Pero kung pinatagal mo to ng hanggang December 2028, of course, 12 months pa rin yan, kapeso. So, ang total money na kinita mo ngayon, 2,774,000 kapeso. Napakalaking pera nito. Magkano ang total na kinita mo sa loob ng 5 taon? Yung 774,000 na dividend mo na makukuha, divide natin sa 2 million na naging deposit mo ay puhunan, 38.73% ang kinita mo sa loob ng 5 taon. Nakalagay lang yung pera mo doon, wala kang ginagawa, for no reason, kumita ka ng 38.73%. Given na ang dividend rate ay ganito. Pero kung mas mataas dyan, syempre, mas mataas sa 38.73% ang kikitain mo. Ngayon, kapeso, may mga nagtatanong sa atin, pwede ba na halimbawa, nag-deposit ako ng 2 million pesos. Kaso, may extra money ako. Kapares nung computation natin to kanina, kapeso, 38.73% din yung kinita mo. Kaso sabi mo, habang naghihintay ako ng 5 taon, minsan nagkaka-extra money ako. Gusto ko sana magdagdag. Halimbawa, ang gusto mong pagdadagdag every January, magdadagdag ka sana. Halimbawa, noong January 2025, sabihin natin by 2024, medyo pahinga ka muna kasi 2 million agad binagsak mo noong December 2023. So sabihin natin by 2025, sabi mo January 2025, dagdag ako ng 200,000 pesos. Pwede ba yon? Pwede yan, kapeso. Tingnan mo, mas lumalaki ngayon yung pera mo. Lumalaki din yung yearly deposit mo. Nadadagdag yan sa dividend income natin. Tingnan mo, kapeso, yung dividend income mo nung end ng 2025, 158,000. Pero kanina, 145,000 yan. Lumalaki habang nagdadagdag ka pa ng pera. Paano kung religiously ginagawa mo yan? Sabi mo, okay, 2026, 100,000. By 2027, 50,000 muna. Pahinga muna ako. Hintayin ko na lang na mag-mature yung pera ko. Ang total na na-deposit mo, 2,350,000 pesos kapeso. Ang total money mo o ang naging dividend income mo, 860k kapeso. Nung one-time payment, 774. Nagdadagdag ka taon-taon, naging 860k. Kaya ngayon, ang naging total money mo ay 3,210,000 pesos. Bakit lumiit? Kasi kanina, nung nag-one-time payment ako, 38.73%. Bakit ngayon, 36.63%? Parang lumiit pa. Kasi kapeso, nagsimula tayo ng pagdadagdag natin, isinama kasi natin yan as principal natin. Pero nagsimula tayo medyo late na, 2025, 2026, 2027. So, mas konting panahon na lang ang entitlement ng mga dividends na iyan. Pero kung makikita mo naman, kapeso, mas tumaas talaga yung dividend income mo for that year. Paano naman, kapeso? May another question ka. Ayaw mo ng every January. Gusto mo, kung kailan ako magkapera, maglalagay ako. Pero, may unang deposit agad ako ng 2 million pesos. So, ilagay na natin agad. Kung makikita nyo agad, kapeso, may entitled months and then dividend income. Kaparehas din yan na naging computation natin kanina. End of 5 years, ganun din, 38.73 at ang total natin na monthly deposit ay 2 million pesos. Ngayon, kapeso, sabi mo, kung kailan ako magkapera, maghuhulog ako. Pwede ba na halimbawa nagkapera ako ng May 2024, gusto ko 1,000 lang. Pwede ba yon? Pwede yon, kapeso. Pwede. 2024 ng June, gusto mo ulit 2,000 pesos naman.
Pwedeng-pwede na naman yan, kapeso. By November, 13th month pay. Sabi mo, 50K ako dyan. Ihuhulog natin 50,000 pesos. Pwedeng-pwede na naman yan, kapeso. Yung dividend income mo ng end ng 2024, 136K. Nung one-time payment natin, 135K. Nadadagdagan, kapeso, ang kinikita natin kahit pahulog-hulog tayo ng pakonti-konti. Halimbawa, sabi mo, November 2025, malaki ang kitaan. Dagdag ako ng 200,000 pesos. Pwedeng-pwede na naman yan. Halimbawa naman, kapeso, by 2026, sabi mo, kada month kaya maghulog ako ng 500. Pwede ba yun? Pwedeng-pwede, kapeso. Pwedeng-pwede mong laruin ang MP2 mo hanggat hindi pa yan nagmamature. Sabi mo, 2026 or 2027 naman, 1,000 ang ihuhulog ko. So, 1,000 lalagay natin dito, kapeso. Kung mapapansin nyo dito, kapeso, meron tayo dito na entitled months na computation. Kasi halimbawa, naghulog ka ng July 2027, 6 na lang ang entitled months niyan. Paano natin yan kinocompute? So, July, August, September, October, November, hanggang December, 6 na buwan yan, o count of 6. Kaya ang entitlement mo na lang sa dividend ay 6 divide 12. Ngayon, pagpa-plus-plusin natin lahat ng dividend income mo, dun pa lang natin siya i-compute at dun pa lang siya magiging compounding the next year. Sabi mo, by 2028 ngayon, gusto mo, full blast ako, 5,000 muna ako every month ang ihuhulog ko. Pwedeng-pwede yan, kapeso. Ngayon, ang naging total na hulog mo, 2,311,000 pesos. Ang naging total dividend mo, 839,826 pesos. Kaya makukuha mo 3,150,000 pesos. Yan yung nagagawa ng pakonti-konting dagdag kahit nag-initial deposit na tayo ng malaking amount. Biruin mo, from 2,774,000, ang makukuha natin 3,150,000. Although nagdadagdag tayo ng pera, pero lumalaki din yung total money natin. Ano, kapeso? Baka may natatago ka dyan na 2 million pesos. Aba, bakit hindi mo subukan na ilagay sa Pag-ibig MP2 para masubukan mo kung gaano kaganda ang programang ito ng gobyerno para sa ating lahat? Anyway, ang principal natin ay guaranteed ng Philippine government. Kaya, ang pinakalugi mo na lang dito, walang na-declare na dividend. At ang makukuha mo, kung magkano yung hinulog mo. Yun na lang yung pinakalugi mo dito, kapeso. Ano, magsisimula ka na ba, kapeso? Sagutin mo naman ako through your comments below.